Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rupa Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong this week. September 14 to 20. Anak, ano ba yun? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sino man, kayo lang. Kayo lang. Sabi, ganun eh, no? Okay, meron tayong Leo, Capricorn, Libra, and Gemini. Makaka-receive ka daw ng gift. There's a joy, happiness, or you will receive gift, or love, or ikaw ang magbibigay nito sa kanila, sa kanya, or sa kanila. Yan, nakita ko dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka na bagay-bagay. No? Nandito ka sa sitwasyon mo na talagang pinag-iisipan mo na may mga bagay na gusto kang mabago o may mga gusto mong baguhin into your life. May mga gusto kang panindigan. Kumbaga there's a desire na you want to take it action sa nakikita ko dito. You want peace, syempre. Ano yung sitwasyon na may mga bagay na hindi ko lang alam in what way. You want to retire ba? O may mga bagay na pilit mong iintindihin or maiintindihan. Pwedeng ganun. No? Iintindihin, maiintindihan, ano? Kasi nakalimutan ko din sinabi ko kanina. Sabi ko sa'yo, ano ba yan? Basta yun. Sa iba sa inyo. If there's feeling emotions, ako na nakikita sa'yo. May mga doubt and worrying situation ako na nakikita. May mga pag-aalinlangan din. There's a lack of clarity in any situation or sa ibang aspeto ng buhay mo. Meron din na pwedeng nalilito ka. Ganyan. May mga bagay na nalilito ka. Yun. And siyempre, okay. May nagtatarot? May nagtatarot reading? Nagpapatarot ka ba? Or mayroong tao dito na ite-text ka or ite-text mo siya for about something ritual or tarot? Or someone. Or someone. Pwede nagtatarot reader ka rin. Shout out sa mga nanonood na nagtatarot reading sa channel ko. Sabi ganun alam ko na meron. Sa lahat ng zodiac. Alam ko may nanonood sa akin. And then, syempre, no, and makaka-receive ka daw ng text message, communication, or news. Ganyan. With someone. No? And then, pwedeng sa mas matanda sa'yo, or pwedeng ikaw ang magte-text. Yan. And then, merong sinasabing, documents. Yan, maaaring may mga dapat asikasuhin na papers and documents or pwedeng yung may mga pipirmahan ka, pwedeng ganun, may speech, may isusulat or may ipapasa ka, may dapat gawin when it comes dun sa documents or papers na yon, ganyan. Pwedeng ganun sa iba. May tao na makikipag-communicate sa'yo or maybe this is you. Maaari itong tao na to is may pinagdadaanan siya na problema at hihingi siya sa'yo ng tulong. Or maybe this is you na may problema ka pinagdadaanan at hihingi ka ng payo o tulong. Pwedeng vice versa tayo ha. Yan ang nakita ko dito. Doon sa retirement, may tao, maybe you're thinking about retiring. Maraming klaseng retiring eh. Retiring it comes sa trabaho, retiring comes sa love life, retiring or may magre-retire. Pwedeng ganun. Halimbawa, you have a business, may magre-retire, may aalis. Pwedeng ganun. O sa mga problema ka ngayon. O kaya naman, may kakilala ka na magre-retire. O maybe this is you.
or ka-connected sa'yo magre-retiro. May retiro ako nakikita dito. Energy mo. Tingnan natin. Energy ni Cancer. Iba sa inyo mga kawalan ng katiyakan. No? May mga ganong sitwasyon. Wala, tingnan mo naman. Ano yun? Ba't ganun? Energy niya. Universe, explain mo sa akin to ano. Okay. Okay. Ang energy na nakukuha ko sa'yo, medyo may lungkot. Ako nakikita sa'yo. Yung may mga inaalala ka. Pwedeng family, pwedeng trabaho, pwedeng a person who's connected sa'yo. No? Pwedeng, kung may business ka, pwedeng ganun, or sa trabaho. Yan. Medyo may sadness ako na nakikita sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo. Siguro sa iba naman sa inyo is there's a frustration. Mapuprostrate ka. O kaya naman is, ang energy ng iba sa inyo is may mga situation na mag-isolate ka, ganyan. O kaya may mga sitwasyon na titimbangin mo, ganyan. Pag-iisipan mo. Yun ang nakikita ko sa'yo ito. And then also, may obstacle no? Merong sana, siguro in the past ito, no? Siguro, sa iba dito, this is the past. Ganyan. Kasi you want to fulfill something into your life, pero hindi mo alam paano mo makakamit yun, o paano mo fulfill yun, o ma-achieve yung bagay na yun. You want to reveal, or you want to structure something into your life na committed ka naman dun sa bagay na yun. Kaso, hindi pa sa ngayon, maaring delay ito sa iba, no? Magkakaroon ng mga delay situation, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Sometimes kasi ang nakikita ko sa'yo, happy ka, sometimes, siguro marami ka lang talaga iniisip sa iba. Ganun. May happy situation ako nakikita sa'yo. Siguro lang, marami ka lang iniisip na bagay-bagay. Baka ganun ang nakikita ko sa iba. Yun. Kung magkakaroon man ng delay sa'yo, siguro within the 4 days, 4 weeks, 4 months, merong achievement ka na makakamit. Hindi siya malaki, pero may ma-achieve ka raw. Maaring magkakaroon ka na ng decision making at haharapin mo yung bagay, yung sitwasyon na yun to success. Pwedeng ganun. Or you need to commit dun sa bagay na yun. Ano? Sa nakikita ko dito. Pwede rin dito sa iba sa inyo, another message, may tao na committed ka, pwedeng family, close relationship, kasama sa trabaho, or someone who's connected sa'yo, no, na makapagbibigay sa'yo ng lungkot, ganyan, or frustration in life. Sa iba naman sa'yo, pag-aalala, from sa family, sa magulang, ganyan. A person who's connected sa'yo, pwedeng karelasyon. Anong parating? Iba sa inyo is nakakaranas kayo ng anxiety, depression, worrying, o pwede rin na pagising kayo sa gabi. Pwedeng ganon. Nauudlot yung tulog nyo, nagigising kayo. O kaya naman pwede rin night shift kayo. Iba dito is may insomnia or masakit ang migraine, masakit ang ulo. Parating. May mga bagay na kinikintim ka, no? Dito. Parating po. Ano to? Universe. Natin. Ano po to? May actionan ka raw. Sorry, nalakas ba? Parating sa'yo, may mga dapat daw na actionan mo sa nakikita ko dito. Kailangan mo na daw magdesisyon at may mga bagay daw na
kailangan mong tumahak ng bagong simula. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon na kinakailangan ng tapusin, i-let go. Yun na nakikita ko dito. And then also, parating sa'yo, may sadness eh. May dreams na nagsha-shattered sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Kung this is a relationship, sa relationship or sa trabaho, ang nakikita ko to, may tao dito na nagbabackstab sa'yo. Or may tao dito na i-judge ka or may nasasabi sa'yo. Kumbaga, basta may nasasabi sa'yo or may masasabi sa'yo na pwede ikalungkot mo o kaya ma-release mo information na yon with someone, ganyan. So, iba naman sa inyo is nagkakaroon kayo ng self-doubt, no? Sa situation mo sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng self-doubt with comes sa karelasyon o sa connected, o kaya naman when it comes sa self-doubt is may gusto kang umpisahan o gusto mong tapusin o umpisahan na isang sitwasyon pero may self-doubt ka doon na magsasucess kaya? Ano kaya kalalabasan? Magiging okay kaya? May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. No? Also, this an unfulfillment and satisfaction situation meron din. Parating din, may kamalian daw. Mag-ingat ka na lang. Mag-trust ka sa intuition mo kasi pwedeng magkaroon ka ng maling desisyon, maling aksyon, o maling kung ano man yan, may kamalian. Ako na nakikita dito. Ganyan. May pangmamaliit din no? Either minamaliit mo yung sarili mo, siyempre hindi naman nangyayari yun, no? Ikaw pa, maliitin mo yung sarili mo, ang labo nun. Or, basta may pangmamaliit, sana wag ka mamaliit. Or, someone is mamaliitin ka niya. May pangmamaliit. Ako nakikita dito. May mga bagay na hindi na kompleto o hindi pa incomplete situation. Siguro may mga pangarap ka pa na hindi pa hanggang ngayon hindi pa siya nakakamit, no? Yun ang nakikita ko dito. There's a pain, sadness, yung iba kasi sa inyo alam mo you are denying to yourself na mayroon kang pinagdadaanan na isang sitwasyon sa buhay mo pero denying ka dun. Ganyan. Or pwede rin naman na nagdi-deny ka in some aspect of your life, pwedeng ganun. Ano man pwedeng example natin? Halimbawa, denying. Uy, sabi ni sinabi mo daw to. Hindi ang sabi ko ganito lang, ganyan. Pwedeng ganun. Yun, isa rin yun. Example ko lang yun. Yan, yung mga ganun. Or someone is denying. Pero nakita ko iba dito denying. Yun. Yung iba sa inyo, there's a delay of success. Kung may mga you want to start to invest something or may mga investment kayo or may mga bagay na pinaprogress nyo, medyo may delay. Basta may delay. Any situation, there's a delay of success situation o may delay situation. Ako nakikita dito. May nadi-delay. No? Ay, nagpupo ka anak. Dali lang, pupunas tayo. Kasi maanuhan ng card. Tingnan natin dapat iwasan. May mga bagay din na ina-analyze ka, no? Ina-analyze, you're waiting for something, o kaya naghihintay ka ng reward or result. Pero sabi dito, actionan mo daw yun. This is time to start a new beginning in life. More on patient, sabi dito. Maging patient ka lang. May mga bagay talaga na hindi pa sa ngayon ibibigay sa'yo, pero ang sinasabi dito is kinakailangan na tumaha ka ng bagong destinations in life. Or may mga bagay na it's time to change, ganyan. Times to take it action. Kasi it's up to you to make it happen Yung positivity, it's up to you to make it happen. Depende sa action mo. Depende sa decision mo. Hindi ba nananakit yung likod mo? Or someone's masakit ang likod? Bandang likod or may sakit sa bandang likod? Someone's abandoned. Kung there's a person na nawala o namatay, ang nakikita ko dito, hindi pa siya nakakatawid. May sinasabi siya na may sinasabi siya na
Hindi ko alam kung inipon niya ba o ininvest niya, parang gano'n. May sinasabi siyang gano'n. Sa mga nawala kung ano man yun. Hindi pa siya nakakatawid. Ang nakikita ko dito, may sinasabi siya na meron siyang ginawa o meron siyang inaksyonan na maaring yun yung dahilan na kaya hindi pa siya nakakatawid. Pwedeng meron siyang bagay na hindi niya nakumpleto, 'di ba? At ninanais siya makumpleto yon. Pero paano niya makukumpleto kung wala na siya? Mahirap nga yun. Dapat iwasan. Ay, ano ba ito? Baliktad. Dapat iwasan ni Cancer. Or maybe someone is abandoned. Maring inabandonahan mo o inabandonahan ka niya. May taong namatay. Tulad ng sabi ko kanina. Dapat iwasan. Ano to, universe? Wala. Okay. Three of Swords. Okay, dapat mong iwasan. Uy, may magtatapos sa buhay mo. Maaaring sa mga hindi ko muna sabihin yung dapat iwasan. Maaaring sa mga in the past situation or in the past, mga aring in a 3 months ago or sa loob ng 3 months na yon, there's something happen na hindi naging maganda talaga into your life. Sobrang sakit, sobrang hirap, sobrang pain or depressed yung nangyari. Pero this time, ang nakita ko sa dito, hindi man siya ngayon by September, by the October, or by the 20 months, ang nakikita ko dito, or by the 15 months, days man yan, or months man yan, there's a changes happen to your life. Magkakaroon ng changing sa'yo. Bigla. Andito kasi sitwasyon na makakaramdam ka ng freedom, or andun na yung makakaalis ka na sa isang sitwasyon na naging toxic sa'yo or naging mahirap para sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. There's a new beginning and there's a new horizon happen into your life. You're releasing yourself or restoring your control, or andun yung reclaiming power mo this time. This is a freedom. More on freedom. Parang dito ka na sa sitwasyon mo na dati nagpipigil ka pa, and this time hindi na. You're releasing your limiting beliefs, ganyan. Kung dati may nakapagpapapigil at nakapagpapatrap or nakapagpapasak sa'yo, this time is hindi na raw. When it comes sa dapat mong iwasan, syempre dapat mong iwasan mo yung ulitin yung mga nakaraan. No? Iwasan mo na, kasi di sa time na baguhin mo rin yung sarili mo, no? In some aspect of your life, in a good way. Ibig sabihin, release yourself sa mga situation na is not worth it, ganyan, mga situation na toxic relationship, toxic situation, toxic place, or if you have a bad habit or bad attitude, release yung sarili mo doon, o kaya yung mga tao na may mga ganong attitude, i-release mo yung sarili mo rin doon, vice versa. And then siya, iwasan mo yung ma-loss of control ka, ganyan, yung kaguluhan, o yung labanan, yung mga pagbabago magaganap ang mangyayari sa iyo, yung urong-sulong na sitwasyon o magkaroon ng delay in some aspect of your life. Kung pwede naman gawin na ngayon, bakit ibukas pa? Mga ganong sitwasyon. Kung pwede naman desisyonan ngayon, bakit tsaka pa? Depende na lang yon, no? Kung ano. Pero, tsaka siyempre, learning from the past, lakas ng loob, and iwasan mo, yung hindi ka welcome sa pagbabagong magaganap o mangyayari sa'yo. Kung ano may nangyayari sa'yo kasi it's happened, kasi may reason. Love. Sa iba naman sa inyo is ingat na lang din, hindi naman lahat, may mga unexpected. Hindi talaga to aasahan, as hindi siya aasahan. A blow of emotion, yung magaganap.
pwedeng conflict, pwedeng mga disappointment, pwedeng separation, depression, ganyan. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Para ako nag-ano, no? Perya. Wala na, na-miss ko yung perya. May perya pa ba sa Pilipinas? Sa Japan kasi walang perya. Parang festival lang ata sa Japan. Love. Ay, bahin natin tong card natin. Okay. Okay. Kung kayo is single, ano ko, magkakaroon ka ng choices sa buhay mo pag single ka. Paano yun? May darating sa buhay mo. A person who is stable. Hindi ko naman sinasabing mahirap siya, pero stable. Magkakaroon siya ng interest sa'yo. Pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho or makakausap mo siya eh. Pwedeng makakausap mo siya in a way of a business, pera, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba dito, baka mapanaginipan nyo to. Baka may mapanaginipan kayong tao. Tandaan mo yung mukha pag nanaginip kayo. Kung kayo is in separation, kung kayo is separated nitong tao na to, maaring mas bata to sa'yo? Or vice versa? No? Sa iba sa inyo. Isa sa inyo kasi, vice versa, no, pointed name, wala pangalan. Ang isa sa inyo kasi, napaka-very independent. Yun na nakikita ko to. Napaka-very independent. Isa sa inyo is talagang sobrang attractive or ando yung sitwasyon na palagi siyang umaasa na kapag nawala ang isa, may darating na mas maganda or mas okay o mas match sa kanya. Ganun yung isa dito. Very independent yung isa sa inyo sa nakikita ko dito. Kumbaga, nagkakaroon pa rin siya ng interest with someone. Kumbaga, parang kahit magkasama kayo, napapatingin siya sa iba. Ganun. Yun ang nakikita ko dito. No? And then, kung magkakabalikan kayo, napakahirap naman na mangyari nito. Pero naaalala ka niya, sabi dito. Parang napag-uusapan ka niya. Napag-uusapan niya yung relasyon na to sa nakita ko dito, no? Maaaring either magkakaroon ka ng communication Maaaring nag-uusap kayo or magte-text to sa'yo. Vice versa, pwede ikaw yung magte-text or no. Or handun din yung dinay-daydream kanya, or vice versa tayo. Itong tao na to kasi hindi pag-daydream, fantasizing in a situation. Yun ang nakikita ko dito. Medyo magulo yung isip niya. Nagkaroon kayo ng conflict, ano? May paghihintay No? May paghihintay na nagaganap. Kumbaga, isa sa inyo is still holding pa rin yung relationship sa nakita ko. Kung kayo naman is in the relationship, yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, isa sa inyo is mas bata. Kumbaga, pwedeng malayo yung gap, no, sa iba sa inyo. Or talagang isa lang immature lang talaga siguro. Kaya medyo nakikita ko na ang layo ng gap. Pwedeng ganun. So, ang nakikita ko dito, kayo ba? Sabay kayo na. Hindi ko alam kung kayo Kayo ba? Parang hindi naman. Pwede rin na matagal na kayo. Ganyan. Kumbaga, ando naman yung helping hand. Kumbaga, dito sa relationship na to. Pero bakit kaya ganun, no? Parang ganun din. Parang nagkakaroon ng interest yung isa sa inyo with someone. Yun nakikita ko dito. Kumbaga, meron siyang, isa sa inyo may iniilusyon. Kumbaga, nahado sa point na yon. Magkaiba kayo ng energy, ng tao mo. Magkaiba kayo ng energy As in. Maraming, either ikaw, Cancer, or siya,
is maraming iniisip. Yun nakikita ko dito. Pero isa sa inyo matulungin. Yan. Parang nandun siya palagi sa tutulungan kita, ganyan-ganyan. Ako bahala, ganyan-ganyan. Nandun sa point na yun. Kung sa stable naman siya, oh. Nakita ko to, stable. Yung relationship, stable siya. Dito. Yun nga lang siguro nga, may mga point lang talaga na, napapatingin sa iba yung isa. Anak ba ba? Well, natural naman yun. Diba? Wag lang siyang, okay lang na mapatingin siya, wag lang siyang, diba? Mag-go forward sa iba. Pero wala pa naman ako nakikita. Money, ni Cancer. Oh, you have the 10-10, no? Okay, when it comes sa money mo, may mga pinagsisihan ka, no? O kaya nahandun talaga yung nagkaroon ng something in the past. Sa nakikita ko, nagkaroon ng mga problema, struggle in the past when it comes sa money. Yun, nagkaroon, nawala na yung trust with someone, pwedeng ganun. Or nandun yung na-hate mo yung sarili mo sa mga naganap o nangyari in the past situation. Pwedeng naloko ka, pwedeng nadaya ka when it comes sa money, pwedeng ganun. Or pwede rin na-disorganize ka sa iba. Dito, this time, sa nakikita ko dito, hindi man siya ngayon, September, pero there's something happen na nakita ko naman responsable ka pagdating sa pera sa iba sa inyo. Pero by the October, or by that mga darating na hala oh, 4 yung 10 mo. 10, 10, 10, 10. Oh, Dalawa anak nyo? Dalawa. Iba dito 3. Kung may anak kayo Or pamangkin yun. Hindi ko alam, parang ganun. Pwede magkakapatid din. Pwedeng 3 kayo magkakapatid o 2 kayo magkakapatid. Pwedeng ganun. Sa pera mo kasi may sinusuportahan ka. Sa nakita ko dito. Pwedeng family, pwedeng relatives, or pwedeng magulang. May pagsuporta ako nakikita dito. Sa pera mo, magiging maganda yung pera mo daw. Kasi dito sa Ten of Pentacles. Kung magiging responsable ka lang at magtatrust ka daw sa intuition mo at hindi na magaganap o mangyayari yung nakaraan at magiging very aware ka when it comes sa money mo, there's a lot. Magkakaroon ng kasaganaan sa'yo. Yun ang sabi dito. Kailangan mo maging aware. Kailangan palagi ka magkakaroon ng self-evaluation. Dapat ba itong bilhin? Anong dapat kong gawin? Anong dapat ko i-change? Anong decision? Kumbaga, you need to transform din kasi, no? Yung mga bagay na gano'n. Maging organized ka. Kasi it happen na magiging maganda yung pasok ng pera mo. Sa nakikita ko dito. Kasi ba 10-10? May lalaki? May lalaki dito na kailangan daw ng alaga o pahinga. Hindi ko alam sino siya. Or, sa iba naman sa inyo, hindi ba masakit yung tiyan nyo? Sumasakit ang tiyan nyo? Sinisikmura ka ba? Nag-LBM ka ba? O sa babae is, seri, ano ba seri? Ano ba yung seri? Ano ba yung seri sa Tagalog? Ay, ano ba yun yung babae pag dinudugo? Regla, buwisit. Engot talaga, oh. Yun, baka doon, or may sakit sa badang tiyan. Hindi ko alam kung sino Someone. Ikaw or someone. Advice. Mag-ingat ka, kansa may nagmamatsyag sa'yo. Or pwedeng ikaw rin ang nagmamatsyag, vice versa. May pagmamatsyag na nagaganap. Uy, ano yan? Ano po ito, universe? May taong makakasakit sa'yo, oh. Taong malapit sa'yo. Sabi dito.
masasaktan kaya. Pwede kayo mag-away or pwede nag-away na kayo and this time is maaari magkakabati, pwedeng ganun. Or kung may mga hindi pagkakaintindihan, this is the time na kailangan pag-usapan, sa nakikita ko dito. There's a sadness, loneliness, failure, or may pagsisisi. Pero may lungkot ako nakikita dito May mga depression, ganyan. And then, maaari makaka-receive ka ng information or news, message, communication na pwedeng ikalungkot mo. Yun ang sabi dito. Sana hindi lahat kayo. Okay, when it comes to advice. Sa advice, try to make it balance and control your emotions. Control some balance. Pwede sa pera, ganyan, balansin mo rin. Sa pakikipag-usap, gamitin mo daw yung talino mo or yung creativity mo or yung karunungan mo sa mga sitwasyon na uumpisahan mo. Sa mga tao rin nakakausapin mo, you need to be smart, ang sinasabi rin dito. May mga bagay na hindi na rin kailangan pagsisihan kasi it happened talaga. May mga bagay na need to let go, cutting the cord, or this a time na wag ka lang maghintay or wag ka lang magpa-stuck in a situation. May ibibigay daw sa sayong sign, si universe, mag-focus ka doon. Pwede siyang repeating numbers. Ayan, di ba? Meron tayong apat na 10, 10, di ba? 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Tapos, sabay the song or with someone. Pwedeng ganun. Pwede may papadala si universe sa'yo na isang tao and then, kung pag nag-usap kayo, magkakaroon ka ng idea, hala, yun nasa isip ko. Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. May mga rejection pala, no? May mga dissatisfaction. And start a new beginning in life. Ang sinasabi ito, mag-focus ka rin daw sa sarili mo. No? Dito. Ako nakikita dito. Focus to start a new beginning in life. Focus to yourself. Focus kung ano daw yung idea na gusto mong gawin. I-force mo daw yun. Kailangan daw sa'yo ngayon is a mental clarity. You need to speak out din. Tsaka, be creative. Start a new beginning. Kung may mga i-start ka na new project or creation, gawin mo daw kasi there's a victory and success happen. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Kung may kabiguan, mas may 2 times or 10 times happen sa'yo na kapalit nun. Kasi ang dami nating 10, no? Iba dito pagtahak ng bagong journey or iniisip mo na tumahak na ibang journey. Yan. Arigatou namaste, guys.